Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Joshua chapter 1 verse 9. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot, mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Pananampalatayang may destinasyon. Ako po'y naniniwala na ang pananampalataya po dapat meron po yung destinasyon. Ano po? At kung makikita niyo po dito sa teksto na ating pag-aaralan today, si Joshua ay kinumand ng Lord na kailangang maging matatag. Or in other words, dapat magkaroon siya ng pananampalataya. Kasi mamanahin na nila yung lupang ipinangako ng Diyos sa Israel, yung promised land po. At mapapansin niyo rin po dyan na bago po sabihin ng Diyos na maging matatag si Joshua, binilinan siya na pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos araw at gabi. At sabi diyan, siguradong siya'y magiging masagana at matagumpay sa kanyang pamumuhay. Ngayon, paliwanag ko lang po ng konti ito. Ano po? Unang-una po mapapansin ninyo, ayaw ng Lord na natatakot po tayo. Kasi po, ang pananampalataya at yung pong takot, magkalaban po yan. Kaya mapapansin nyo, sa verse 9 ng Joshua chapter 1, nais ng Lord na maalis yung takot sa puso ni Joshua. At mapapansin nyo rin po na sa verse 8 ay yung pong pag-meditate ng salita ng Diyos, yun po ang magbibigay ng pananampalataya sa puso ni Joshua o sa buhay ni Joshua. Ano po? Kasi alam naman po natin, sabi sa Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya dumarating yan sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At ang pagkain po ng ating espiritu ay ang salita ng Diyos. Yun po sinasabi ng Matthew chapter 4 verse 4. Kaya in other words, gusto ng Panginoon na bago pumasok sila Joshua sa promised land, punong-puno sila ng pananampalataya para maranasan nila itong ipinangako ng Diyos sa kanilang lupain. Ngayon, mapapansin nyo, sa panahon pa lamang ni Abraham, ipinangako na yan yung lupang pangako. Sabi sa Hebrews 11:8, by faith Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went. At sa verse 9, sabi dyan, by faith, he made his home in the promised land. Si Abraham mismo, naranasan niyang tumira sa promised land. Ano po? Kaya lamang po, nung ang Israel ay napapunta sa bayan ng Ehipto, naalipin po sila. Kaya sa pamamagitan ni Moses, sila po'y pinabalik ng Diyos doon po sa lupang ipinangako sa kanila. At napakapalad po ni Joshua at yung kanyang henerasyon kasi sila po yung nakapasok sa promised land dahil sila po'y nanalig sa pangako ng Diyos. Ngayon, anong aplikasyon yan ngayon, Pastor? Okay, sabihin ko po sa inyo, pananampalataya, meron po yung destinasyon. Ano po? Sa kanila ay nung una, literal na lupain. Ano po, na pinangako kay Abraham at sa kanyang mga salinlahi. Sa panahon natin ngayon, hindi na po place yan. Ano po, kundi yung buhay natin kay Kristo Jesus. Na kung saan dun mararanasan natin yung fullness ng ating inheritance. Yung fullness ng ating redemption. Kaya yung iba, sasabihin nila, Pastor, parang sa Christian life, hindi ko nararanasan yung fullness na yan. Totoo ba talaga yan? Totoo po yan, kapatid. Kumpleto po ang redemption na ibinigay sa atin ng Diyos. Ano po? Hindi lamang yung kaligtasan ng ating kaluluwa, ano po, kundi mararanasan natin yung inheritance natin sa ating pong buhay, physical, and even sa material na buhay po natin. Kaya tayong mga Kristiyano, minsan tayo naglalagay ng limit ang Diyos gusto sa atin yung John chapter 10 verse 10, buhay na ganap at kasiyasiya. At mararanasan lamang natin yan sa pamamagitan ng pananampalataya katulad ni Abraham at ang kanyang mga anak. Ano po, at maging ang bayang Israel, naranasan nila yan. Ano po, una, pinakaasam-asam lamang nila. Pero dumating yung pagkakataon, nanirahan sila dun sa lupang ipinangako. Kaya alam niyo po tayo na namumuhay ng may pananampalataya,
Never lose sight of your destiny. Maniwala kayo kung ano yung pinangako ng Biblia sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ay makakamit natin. Ano po, ang paalala sa atin ng Hebrews 11:1 is, faith is being sure of what we hope for. Yun pong ibig sabihin nun. Ano ba inaasahan ng mga taong nauna sa atin? Yung mga mananampalatayang nauna sa atin, inaasahan nila yung ipinangako ng Diyos. Kaya mapapansin niyo po, faith plays an important role in your prayer. Pagka nananalangin po kayo, huwag lang basta mananalangin. Ang sabi ng Biblia, manalig tayo. Believe that you receive it. Ikiklaim natin kung ano yung ipinangako ng Diyos na buhay para sa atin. Kaya maniniwala po kayo lagi sa inyong panalangin. Ano po, hindi po yung pagka nananalangin kayo para lamang kayo nagsasalita na walang patutunguhan. Ang sabi ng Mark 11 verse 24, believe that you receive it. Panghawakan natin yung buhay na ipinangako sa atin ng Diyos. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat na may destinasyon pa na ang aming buhay. At kung nangako ka ng promised land sa mga mananampalataya noon, katulad ni Abraham at ng mga Israelites, kami naman ngayon ay pinangakuan mo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. At alam namin, Panginoon, mararanasan namin yan sa buhay na ito. At naniniwala kami na ang kabutihan mo at yung pangako mo, Panginoon, ay mararanasan namin kung kami mananalig sa iyong mga ipinangako. Salamat po sa iyong mga pangako, Panginoon. Amin po itong bubulay-bulayin araw at gabi upang maging matatag ang aming pananampalataya at tanggapin namin ang iyong mga ipinangako. Yan po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.